So, ito na po yung continuation, no? Ng yung earlier patient, same patient, no? At nabanggit ko na po kung bakit mas mabilis or mas madali magkaroon ng UTI ang isang pasyente na meron pong diabetes, no? So, ano pong gamot ninyo para sa diabetes, madam? Itong last no, na ko nakita, tapos naubos na. Yung morning, Okay. 1, tapos sa 3 times a day. 3 times a day. Pagka Gabi, dalawa. Dalawa. So, mukhang lebenclamide po yun, no? Oo. Okay. So, paki-memorize po ninyo yung gamot, ha? Okay. Anyway, nasa record pa po natin na. So, 3 times a day. So, itutuloy po natin yan. Okay, wala na pong ibang gamot bukod sa glibenclamide. Okay, wala na. Okay. Bali, ano ko, Doc? High blood. High blood pressure, may high blood pressure. Naku po, madam. May 3 sakit na po kayo, no? Number 1, diabetic. Number 2, mataas ang bad cholesterol. Number 3, high blood, no? At saka syempre, number 4, overweight po kayo, no? So, ito mga risk factors po na magkakaroon kayo ng, God forbids, ng heart attack at saka ng stroke, no? Okay, maaga po kayo magkaroon ng heart at saka ng stroke kasi sa ngayon po sinisira na po yung mga malilit na ugat ninyo sa puso at saka sa utak. Eventually po, pag masira po yan, syempre magbara, okay, at syempre magkakaroon kayo ng heart attack at saka stroke. At saka unti-unti sisirain din yung mga maliliit na blood vessels ninyo sa kidneys, kaya eventually pag napabayaan po ninyo yan, magkakaroon po kayo ng chronic kidney disease at ma-dialysis po kayo balang araw. So kaya po kailangan, okay, makontrol po itong mga sakit, ha? Okay? Huwag natin pabayaan. Okay? Wala namang pong palta sa pag-inom ng gamot ninyo, no? Wala naman po, no? Okay. Good. Yung gamot po ninyo sa high blood, may I know, ano pong ininom ninyo? Losartan. Losartan. 50 mg. How many times a day po? Once lang. Once a day. Morning. Morning. Nag-inom po kayo ng gamot kanina umaga? Oo. Okay. So, wala rin pong palta. Wala. How about yung bad cholesterol? Wala pa kayo na inom na gamot. So, bago lang talaga itong mataas ang bad cholesterol ninyo. Okay. So, anyway, examinin ko po si Madam after itong video recording. Pero, ulitin ko lang po kay Madam yung mga bawal sa diabetes, ha? Okay? Kasi kailangan talaga sabihin every now and then itong mga pasyente, no? Lalo yung mga matitigas na ulo. Kailangan rin takutin natin na madadialysis po siya balang araw pag hindi niya ayusin yung pag-control ng kaniyang diabetes, ha? Okay, so pero before yung diet, mukhang yung 9.33 ninyo na fasting blood sugar, parang medyo malayo pa po sa aking gustong target na between 5 to 5.5. Yun talagang gusto kong target sa lahat ng mga pasyente. Of course, ang cut-off natin ay 6.2, pero gusto natin maging 5 to 5.5. Sa blood sugar ninyo ngayon ay 9.33. So, tuwing dumadaan po yung dugo ninyo sa kidneys ninyo, sigurado po tayo na sinisira na po yung kidneys ninyo ngayon. Okay, kaya po kailangan pabilisan po tayo sa pagbaba ng blood sugar level po ninyo, ha? So, mukhang kulang na po yung glibenclamide ninyo, mukhang magdagdag po tayo ng pangalawang gamot para sa diabetes, ha? Of course, at the same time, okay, sabayan po natin ng diet, no? Mukhang maglalobat na ata ako. I forgot to charge. Okay, i-charge po natin para matuloy po. Ayan, naging maliwanag na ulit. Ayan. Okay, so itutuloy na po natin itong video recording natin. Sorry, ha?
So pagdating naman sa diet, ulitin ko po para sa mga lahat ng mga diabetic patients natin. Sorry, medyo tabingi kasi medyo hindi tayo makapatong ng maayos kasi yung charger nasa ibaba no? Well, palagi natin sinasabihan mga pasyente na may diabetes, number 1, eat 90% busog. Meaning to say, malapit ng mabusog, tama na. Ha? Huwag natin hintayin na mabusog tayo, tsaka lang tayo magtigil. Okay? So, mafe-feel naman po natin, di ba? Pag medyo malapit ng busog. Okay? Pero pag busog na, alam na po natin yan. Bakit? Kasi pag mabusog tayo, sigurado tayo magbo-burp to tayo. Kasi po, pag puno na po yung tiyan natin, yung konting hangin sa tiyan natin, which is normal, kasi yung konting hangin sa tiyan natin ay galing po from swallowed air. Tuwing nagsaswallow po tayo ng saliva, kasama po dyan yung konting hangin sa pag-swallow natin ng saliva. Kaya po, magkakaroon po tayo ng konting hangin sa stomach. Siguro sinadya ng Panginoon na ganyan para alam natin kung kailan napuno na po yung stomach natin, which is pag lumabas na po yung hangin. Kasi pag napuno na po yung stomach natin, syempre itutulak po niyang hangin paakyat, di ba? Okay, so pag ma-burp na po tayo, that is already an accurate indication na puno na po ang tiyan natin at busog na po tayo. Lalo na tayo magtigil sa pagkain, ha? Okay? So, we have to stop eating pag nag-burp pa tayo. Pero huwag tayong maghintay, mag-burp tayo, tsaka lang kayo na mag-stop ng kain, ha? So, kailangan, kung malapit na busog, stop na, ha? Okay? So, yun po ang number 1 advice natin para sa mga diabetic. Pangalawa, kung daytime worker kayo, meaning sa umaga at hapon kayo nagtatrabaho, lalo kay madam, ano pong trabaho natin? Housewife? No? Ano po? Sa tindahan, sari-sari. May sari-sari. So, syempre, daytime until 5 to 11. 11 p.m. ng gabi, ha? 5 a.m., ha? So, Every day. so kailangan sa agahan at tanghali, huwag natin masyado bawasan yung kain. Okay? Sa gabi lang. Lalo pag natutulog ang pasyente natin mga alas 8. Okay, kasi sa gabi, hindi naman tayo kailangang kumain ng marami kasi matutulog na po tayo ng alas 8. So, kung kailangan bawasan natin yung kanin, usually, pinapabawasan ko siyan sa tanghali. So, pagdating sa kanin sa hapunan pala, no? Pinabawasan ko yung kanin sa hapunan, no? Pagdating ng rice sa gabi, okay, bawasan natin ng 50% yung dinner rice, no? Okay, so, pero breakfast, lunch, bahala muna kayo kasi busy kayo ha? Okay? So, yun po ang kailangan gawin ng pasyente. Kumakain pa po kayo ng mga matatamis? Wala na. Wala na po. Oh, wala na. Okay. Wala na. Pero in case na nasa harap mo na, kasi yun, may paminsan-minsan, may handa sa bahay, may party, at may magdala ng mga masasarap na pagkain, kasama dyan yung ice cream at saka cake, soft drinks at saka sa juice, syempre hindi natin maiwasan. So kung nandyan na po sa harap ninyo at hindi po kayo makapagpigil, syempre pwede naman kayo kumain ng mga matatamis. Okay, for as long as bawasan mo niyo yung kanin mo para pwede ho ninyo lagyan ng mga matatamis sa stomach. Ayun. Kasi po, kung pwede po ang rice, bakit hindi po pwede ang soft drinks at saka ang juice? Pareho naman sila carbohydrate. Pero ang sagot po natin dyan ay pwede. Basta, bawasan mo yung isa para pwede natin malagyan yung isa. No? So, bawasan mo yung kanin ninyo para makainom po kayo ng konting juice or konting soft drinks. Lalo pag meron pang ice cream at saka cake. Lalong bawasan po ninyo yung kanin ninyo para pwede pa kayong kumain ng ice cream at saka yung cake for as long as hindi pa po kayo busog. Ayun. Anyway, yung kanin, araw-araw na tayo kumain ng kanin, di ba? So, pwede natin isakripisyo para makakain po tayo ng cake at saka ice cream na hindi naman po araw-araw, di ba? Kasi usually, pag may handa lamang, di ba?
Okay, so yun po ang gagawin niyo. Pero habang kumakain kayo ng ice cream at saka yung cake, at parang nafe-feel na po kayo, nabusog kayo, syempre, stop na po ninyo yan. Ha? Kumain, ha? So, yun po ang approach po natin sa mga diabetic na pasyente. Hindi po tayo stricto. Ha? Hindi po tayo nagpapameasure kung gaano karami yung kanin, isang matchbox ng ganito, ganyan. Hindi po ako ganun. Okay? Sa advice po ng diet ng pasyente, binibase ko po kung gaano po kadami ang kinakain ng pasyente, doon po tayo papasok at doon po natin advice na bawasan natin ito, dagdagan po natin ng syempre yung gulay, kasi ang gulay po walang calories po yan. Ha? Pwede kayo kumain ng maraming gulay at hindi po aakyat yung sugar level ninyo. Kaya kung hindi pa kayo busog at gusto pa kayo kumain, dagdag na po kayo ng gulay. Kasi ang gulay, walang calories po yan. Ha? Puro fiber at saka vitamin B complexes. No? So, pwede kayo magpabusog sa gulay without fear of having your blood sugar increase. No? Okay, so, yun po ang style po natin. Ha? So, sa umpisa pa lang, syempre, bawasan na po natin yung pagluto ng kanin. Ha? Okay? Kasi ang pagdisiplina should start from the onset of cooking. Ha? Kasi pag magluto kayo ng marami, may rason kayo na magdagdag kayo ng dagdag ng kain, which is bad. Ha? Okay? So, kailangan talaga bawasan na po yung pagluto ng kanin at saka dagdagan po natin yung pagluto ng gulay. Okay? So, yun po ang first step po tayo sa pag-prescribe ng diabetic diet. Okay? So, pero pagdating sa alak, lalo yung red wine, nako, hindi pwede po yan. Okay? Kasi kahit anong klaseng alak, including red wine, masama po sa katawan natin yan. At hindi po totoo na yung red wine ay good for the heart. Tinapon lang po dito yung red wine dahil po overproduction po yung sa abroad, dahil po maraming silang grapes at dahil po gustong kumita yung ibang bansa, gumawa sila ng red wine. Okay, para kumita sila, pero papatay naman tayo dito sa Pilipinas sa diabetes. Okay? Ayun, maraming salamat po.